Hallelujah. Yeah, let's pause for a moment. Let's bow down our heads and please close our eyes. Aba, Father, salamat po sa hapong ito. Kinaladkad mo ang aming mga paa sa lugar na ito. For us, Lord, to hear the message of the Holy Spirit kung ano ang mga bagay na dapat naming gawin bilang inyong mga anak. Hinihiling namin sa iyo na yung pagkasabik sa aming mga puso ang siya nga pong isilid mo po, Aba, upang lubos naming maunawaan, maintindihan at maisagawa po namin ang iyong pong mga salita na amin pong mapapakinggan sa hapong ito. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, Abba Father, ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen! Amen! Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Grabe yung worship natin kanina. Iyak ako ng iyak sa likod eh. Talagang ngawa ako ng ngawa kanina. Tinatas ako ni Lord. Mga lyrics ng awitin, di ba no? Ang ganda, sarap. Kakatuwa. Katabi mo, parang hindi natutuwa. Sabi ko, nakakatuwa, nakasimangot. Pagtingin ko, nakasimangot ko, ganun siya ako, no? Siguro baka walang pera. Pero sabi naman kanina, di ba? Ang walang pera, di ba? Ay nagbibigay. Magandang i-compose yan, di ba, no? Yung tono lang hihiramin natin. So, ngayon po, ang theme ng buong buwan ng June about sabik sa Diyos. Yan po ang theme. Anong ibig sabihin ng sabik sa Diyos? Ito ay matinding paghahangad at pagnanais na mapalapit sa Diyos at maranasan ang kanyang presensya. Sa makatuwid, yung pagkasabik sa Diyos ay hindi po isang simpleng interest lang patungkol sa Diyos, kundi isang malalim na pagnanasa ng puso na makasama ang Diyos, makilala ng higit ang Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Ang nakita kong napakagandang halimbawa ng ating pagpapakita ng pananabik sa Diyos ay ang pagsasagawa ng fasting. Kaya ngayon, ang tatalakayin natin is the wonder of biblical fasting. Okay ba kayo dyan? The wonder of biblical fasting. Ina-announce ko na po agad sa inyo, mga kapatid, na magkakaroon po tayo ng schedule na 3 weeks fasting para paghandaan natin ang pagpapalakas sa atin pong mga espiritual na buhay at gagawin pa ng Lord sa ating church at sa ating mga buhay. At ito ay sisimulan po nating gawin sa darating na linggo. Aabutin ng 3 weeks po yan at mamaya po ay ipakikita para sa announcement. Yung preaching ko kasama yung announcement na. Kasi kaninang umaga ako yung nag-announce ng fasting eh. Pero ina-announce ko na in advance, baka makalimutan ko. Okay? Sa June 15, 16, and 17, Monday to Wednesday po, ay meron tayong 3 days fasting. And then, pagdating ng June 22, 23, and 24, ay magkakaroon din po tayo ng 3 days fasting. And then sa 5th week ng month of June, from June 29, June 30, and July 1, ay meron din po tayong 3 days fasting. Sa 3 days fasting na ito, meron kayong dalawang pwedeng pagpilian kung ano ang gusto nyong gawin sa fasting. Una ay tinatawag na full or partial fasting. Yung full, hindi ka kakain sa agahan, wala ring tanghalian at walang hapunan.
Wala kang ibang kakainin kundi iinom ka lang ng tubig. Yun po ay full fasting. Kung gusto mo naman, bata ka pa naman, katulad ni Marisa, bata-bata pa, gusto mo naman mag-partial fasting. Sa partial ay pwede po kakain ka lang ng breakfast. Pagdating ng tanghalian, hindi ka nakakain hanggang gabi. Kung gusto mo naman, kapatid, kakain ka na lang after 6. May breakfast ka, may tanghalian ka, pero pagdating ng after 6, fasting ka na nun. Ang tawag doon ay partial fasting. At ang ikalawa po na option ay pwede kang kumain ng 3 meal a day sa 3 days fasting. Pwede kang kumain ng breakfast, kumain ka sa tanghalian, at kumain ka sa gabi. Pero, kayo ay nililimitahan po sa light meal only na pagkain. Mamaya po, sa dulo ng akin pong pagtuturo about the wonders of biblical fasting, ay makikita nyo doon ano yung mga food na po pwede nyo lamang kainin kung yan ang pipiliin po ninyo. 3 times kang kakain, pero ito lang ang allowed sa'yo na kainin mo. Kaya mamaya, in detail ko po yan i-announce. Okay? Ngayon, dumako tayo sa paksa natin about fasting. What is fasting? Ang salitang fasting ay galing sa wikang Greek na nestia. Ang Greek word na nestia ay dalawang salita na pinagsama. Nei, N-E-I, ibig sabihin hindi. At estio, ibig sabihin ay kumain. Pag pinagsama mo yung hindi at saka yung kumain, anong tawag? Hindi kumain. Nestia, yun po yun. Kaya ang fasting ay hindi po simpleng pagdidieta o pagpapagutom sa sarili. Hindi po yun yung fasting. Huwag mong gagamitin ang termino sa fasting na pagpapagutom. Anong gagawin mo? Pagpapagutom ako? Hindi, huwag mong gagamitin yun, pagpapagutom o pagpapapayat. Kasi kung pagpapapayat yan, hindi na dapat isama pa sa fasting ang mga payatot nating kapatid na nandito. Diba? Yung mga medyo, hindi naman payatot, medyo buto-buto. Diba? Mga buto-buto. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng isama. Hindi po, kasi fasting po yan eh. Hindi ganun, hindi po ito pagpapabawas lang ng timbang. Ang ibig sabihin ng biblical fasting ay pag-iwas sa pagkain, pati na sa inumin, sa loob ng takdang panahon para sa spiritual na layunin. May spiritual purpose ang tinatawag nating fasting. At ang fasting and prayer ba ay ginawa ng mga kilalang tao sa Biblia? Alam niyo po, pag nagsasagawa ka ng fasting, ngayon sa modern times, parang inililinya mo ang sarili mo sa mga kilalang tao sa Bible. Kasi mababasa natin mamaya, may mga kilalang tao sa Biblia, sikat na tao, kilalang kilala, malapit sa Diyos. Ang kanilang gawain ay mag-fasting. Kung gagawin mo yan, parang inililinya mo ang sarili mo sa kanila. Katulad, una, ni Moses. Ayan. Ang sabi ng Exodo 34 verse 28, si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumain o uminom. Wow, for 40 days, walang tubig at walang pagkain. And then, isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan at ang 10 utos. Grabe itong si Moses. Supernatural yung fasting niya. Wag mo basta kukopyahin yung 40 days fasting na yan. Kung hindi yan pinapagawa sa'yo ng Diyos. Hindi nag-fasting si Moses para mapahanga niya ang Diyos.
Nag-fasting si Moses dahil nais niyang marinig ang tinig ng Diyos. Nais niyang tanggapin ang kalooban ng Diyos at gusto niyang mamagitan para sa kanyang bayang Israel. Kasi ito po ang tunay na fasting, sa Tagalog ay pag-aayuno, ay hindi lamang po paglayo sa pagkain. Ang tunay na fasting ay paglapit sa Diyos. At yun ang ginawa ni Moses. Lumapit siya sa Diyos, umakyat siya sa bundok ng Sinai na naglalagablab sa malaking apoy. Nakakatakot yung apoy. Pumasok doon si Moses at nagnatili siya sa ibabaw ng bundok for 40 days and 40 nights. Walang kainan at walang inumang tubig. Kasi nais po niyang kapatid na kausapin ng Panginoon, lumapit sa Diyos. At nawa maging ganyan ang motibo ng puso mo sa gagawin nating fasting. Gusto kong lumapit sa Panginoon. Iiwas ako sa pagkain kasi lalapitan ko ang Panginoon. At ang ikalawang lalaki na gumawa ng fasting ay si David. Ito ay mababasa natin sa ikalawang Samuel 12, talatang 16. Ang sabi diyan ay nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng pangluksa at nag-ayuno, yun ang Tagalog ng fasting, at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Anong layunin ni Haring David? Bakit hindi siya kumain? At siya halip, ang sabi ng Bible, ay nag-pray siya kay Father God. Kasi ang layunin ni David ay para humingi ng awa para sa bata. Ang background story niyan ay nagkaroon siya ng masamang relasyon sa isang babae na asawa ng ibang tao. Ang pangalan ng babae ay si Bathsheba. Nakursunadahan niya, sinipingan niya, at nagbuntis yung babae. Sa madaling sabi, nang ito'y magbuntis, gumawa ng paraan si David para hindi malaman ng asawa. Sundalo yung asawa. Pinadala ni David yung asawa sa labanan at ang sabi niya kay Joab, kapitan, pinakakapitan ng sundalo ng Israel, ilagay mo sa unahan ng labanan, yung mahigpit ang labanan. Bakit? Para mapatay at maitago yung kasalanang nagawa niya doon sa asawa ni Bathsheba. Sa madaling sabi, nakarating kay David na napatay po yung asawa ni Bathsheba. Libre na siya, tuwang-tuwa na siya, pero nagalit ang Diyos sa kanya. At sinabi sa kanya ng Diyos, pinatatawad kita sa kasalanan mo, pero yung anak mo ay mamamatay. Isinilang yung sanggol at ito ay nagkasakit at halos mamatay na. Anong ginawa ni David? Siya po ay nag-fasting. Hindi siya kumain, umingi siya ng habag at awa sa Diyos. At dito kapatid, buong gabing umiyak siya kasi iniisip niya, sa pamamagitan ng kanyang hindi pagkain ay maaawa ang Diyos sa kanya. Pero akala lang niya yun. Kasi ang fasting ay hindi po ito parang ika nga ay sakalin mo ang Diyos sa kagustuhan mo. Hindi ito para pilitin mo ang Diyos sa anumang gusto mong balak. Hindi ganun ang kahulugan ng fasting. Ang fasting ay hindi para ipilit sa Diyos kung ano ang gusto natin, dahil ang fasting ay para gawin natin kung ano ang gusto ng Diyos. So dahil kahit nag-fasting siya, nabalitaan niya, namatay din yung anak niya kay Bathsheba. Kaya wala na siyang magagawa pa. Kaya po, sa fasting na gagawin natin, hindi po ito para ipilit natin yung gusto mo.
May gusto kang mangyari sa buhay mo, mag-fasting nga ako. Para bagang si Lord, hahawakan mo sa liig. O Lord, nagpa-fasting ako ngayon ha. Nagpapakagutom ako. Hindi ako kakain ng 3 araw. Para lang makamit mo yung gusto mo. Mali po yun. Ginawa ni David yun, pero hindi siya pinagbigyan ng Diyos. Kasi mali. Hindi po pwedeng hawakan mo sa liig ang Diyos. At ang ikatlong lalaki sa Bible na nag-fasting ay si Elijah. Si Prophet Elijah. Sa unang mga hari 19, talatang 8. Ang sabi, kumain nga si Elijah muli at uminom. Ang pagkain na yun ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So pagkatapos siyang pakainin ng mga angels, hindi na siya tumikim pa. For 40 days and 40 nights, naglakad siya paakyat sa bundok ng Sinai. Ano, kapatid, ang makita natin dito? Hindi sinadya ni Propeta Elijah na mag-fasting. Hindi niya pinlano ang 40 days fasting. Ang Diyos ang nagplano sa kanya noon. Nakita ng Diyos, pagod na pagod si Elijah. Kasi depressed siya, emotionally exhausted, at mentally fatigue ang nararanasan ni Elijah. Sapagkat nakatanggap siya ng warning mula kay Queen Jezebel na papatayin siya, katulad ng pagpatay na ginawa niya sa ilan ba yun? 400 prophets ni Baal sa bundok ng Carmelo. So natakot siya, nagkaroon siya, kapatid, dito ng depression. Kaya ang sabi niya, gusto niya nang mamatay. Ganun po ang nararamdaman ng taong depressed. Gusto na niyang mamatay. Kaya may mga taong nagpapakamatay. Pakitanong ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, huwag kang magagalit ha. Gumising ka sandali ka mo. Pakimulat ang iyong mata. At sabi mo sa kanya, nagbalak ka na bang magpakamatay? Yung mga nagbabalak magpakamatay, yan po, kapatid, ay dumadaan sa tinatawag nating depression. Ganyan ang naranasan ni Elijah. At ang makikita ho natin dito na ang sabi nang siya'y lumakas sa pagkain pinrovide ng angel, for 40 days, umakyat siya sa bundok. At doon ang layunin niya ay para katagpuin ang Diyos. Gusto niyang tumakbo sa Panginoon, Lord, ikaw lang ang makatutulong sa akin. At dito makita natin, ang fasting ay actually ipinagawa ng Diyos kay Elijah upang ang kanyang mga kapaguran at mga nararanasan niyang hapis, kalungkutan at takot ay mawala at makatanggap siya ng kaginhawaan buhat sa Diyos. Sa gagawin nating 3 days fasting for 3 weeks, maaring pagod ka na, kaya inaantok ka ngayon. Maaring ikaw, kapatid, ay emotionally exhausted. Nagiging maramdamin ka ngayon. Konting kibot lang, parang nag-iiyak ka kaagad. Ano ba yun? Gumagano ka kaagad. Konting bagay lang, mataas agad ang boses mo. Gumagano ka kaagad. Gugulat yung katabi mo. Kasi emotionally exhausted ka. Dry na dry ka na. Wala nang river sa loob ng puso mo o ng kaluluwa mo. Tuyo na yung tubig dyan sa loob mo. Spiritually dry ka na. Parang si Elijah. At gusto mo ngayon tumalong sa ilog Pasig. Kaya lang di mo magawa dahil mabaho ang ilog Pasig. Baka ikamatay mo. Gusto mo magpakamatay. Ay, ako, baho. Mamamatay, papakamatay din na, namili pa no? Di ba? At nag-iisip kung ano ang madali. Iniisip niya, pag natulog ka,
hindi ka na magising. Yun na lang ang gusto, siguro ganun pamamaraan. Maring nasa ganyang kang kalagayan. Ito ang pagkakataon, sumama ka sa congregational fasting and prayer na gagawin natin. Kalabitin mong katabi mo, sabi mo, sumama ka. Baka hindi na kita makita next week. Amen? At yung katabi mong yan ay magpakamatay na lang. Nabalitaan mo, nagbigti. Uminom, kapatid, ng panlinis sa CR. Sunrocks. Tingnan mo mga katabi mo, kung hindi na kumikibo yan, kalabitin mo na. Delikado yan. Nakatulala. Nakatingin sa akin, nakatulalang ganun. Kalabitin mo na. Bilisan mo. Sabi mo, uy, kapatid, naghunos dili ka. Sumama tayo sa fasting. Amen? Mahina yung sasama sa fasting. Kulang ang sales stock ko. Tulungan ako ni Lord. Lord, inspire me. At ikaapat ay si Ezra na nag-fasting sa Bible. Sino si Ezra? Ito po ay guro sa Israel. Ang sabi ng Ezra, Kabanata 8, talatang 23, si Ezra ay nag-ayuno at hiniling nila sa Diyos na naway ingatan sila. At anong sabi? Pinakinggan naman ng Diyos ang kanilang kahilingan. Alam niyo ang dahilan kung bakit nag-fasting si Ezra? Sapagkat sila ay maglalakbay mula po sa lugar ng Iraq. Nung araw, ang pangalan ng Iraq ay Babylon. Maglalakbay sila patungong Jerusalem. Ilang kilometro yun? Ang sabi, more than 1,000 kilometers po ang layo. At hindi sila dadaan sa Arabian Desert kasi masyadong mapanganib. Dadaan sila sa tinatawag na Fertile Crescent. Yung mga estudyante namin nung araw dito sa Bible School, alam niyo yung Fertile Crescent. Pag sinabing crescent, ang itsura po niya ay kalahating buwan. Nakita na kayo ng buwan? Sino nakita na ng buwan? Hindi nakataas ng kamay. Ba't paano nakita ng buwan? Sino nakita ng kalahating buwan? Yung kalahati. Buo yan. Hatiin mo yan. Yung ganun po yun. Kalahati, nakaganon. Yan. Yun po yung sinatawag na Fertile Crescent. Ibig sabihin, yun po yung mga lupain na hindi disyerto. Lupain po na kung saan ay mataba, tinutubuan po ng mga puno, halaman, mga dahon, sapagkat malapit sa ilog at sa dagat. Doon po sila naglalakbay. At ang sabi po rito, kapatid, mapanganib. It will take them 4 months sakay ng kamelyo mula sa Babylon. Kasi ipinatapon ang mga Israelita sa lugar po ng Babylon nang sakupin ng hari ng Babylonia, si King Nebuchadnezzar, ang Jerusalem noong taong 586 before Christ. Nasa kasaysayan po yan. Hindi lang history po ng Bible, history po yan ng mundo na sinakop ang Jerusalem ni King Nebuchadnezzar of Babylon. Sinunog itong Jerusalem, pati ang templo sinunog. Yung mga tao doon na nakatira sa Jerusalem ay dinalang bihag ni Nebuchadnezzar at dinala sa Babylon. Ang Babylon noong araw ay isang superpower nation. Pero bumangon ang panibagong superpower nation, ang tawag ay Persia. Tinalo ng Persian Empire ang Babylonian Empire, kaya ang namuno nung panahong yun ay ang Persia na. At ang Babylon ay sinakop ng Persia. At dito po, yung hari ng Persia na si Artaxerxes ay nag-utos kung kumari si Ezra ay bumalik sa Jerusalem upang kanyang i-restore ang templo ng Diyos na nasira o nawasak. Yan po yun. Kaya ngayon, babalik ngayon si Ezra doon sa Jerusalem para itayo ang templo ng Diyos. Kaya lang ang layo ng lugar. 1,000 or more than 1,000 kilometers ang lalakbayin
from Babylon, from modern-day Iraq ngayon, hanggang Jerusalem. Dadaan sila sa Fertile Crescent. Mapanganib ang paglalakbay noong panahong yun. Pwede silang makaharap sa mga mababangis na hayop at pwede silang makaharap sa mga tulisan, mga magnanakaw na pumapatay. At anong ginawa nila? Nagdeklara si Ezra ng fasting upang sila'y patnubayan ng Diyos. At ang sabi ni Ezra dito, mababasa ho ninyo yan kapatid, sa aklat ng Ezra Kabanata 8, talatang 21, kami ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At nag-fasting. Ang fasting pala ay pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kung nakikita mo nang yumayabang ka na, ang tingin mo sa sarili mo, you are now something. Parang ang tingin mo sa sarili mo, magaling na magaling ka na. Mahusay na mahusay ka. At bilib na bilib ka sa sarili mo, mas magandang sumama ka sa fasting and prayer natin. Dahil ang fasting ay pamamaraan para magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. That without God, we can do nothing. Ganyan ang ginawa ni Ezra. Alam niya ni Ezra, kung hindi sasama ang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Hindi tayo makakarating sa ating paglalakbay mula sa Babylon patungo sa Jerusalem ng ligtas at mapayapa. At hindi siya humiling sa hari ng Persya ng mga kabayuhan o ng mga sundalo para samahan sila sa paglalakbay papuntang Jerusalem. Nahihiya siya kasi naipatotoo niya sa hari, naglumapit siya. Sabi niya, ang aming Diyos ay buhay at makapangyarihan na magliligtas sa amin. Hindi niya na mabawi yung salitang yun. Pwede sabihin, mahal na hari, baka pwede pong magpadala kayo sa amin ng mga escort ng mga sundalo. Baka sabihin sa kaninong hari, akala ko ba buhay ang Diyos niyo? Bakit kayo humihingi? Kaya hindi siya humingi. Kaya ang ginawa niya, isang layunin, kalawang layunin kung bakit siya nag-fasting ay sapagkat hinihingi niya yung proteksyon ng Diyos sa kanyang paglalakbay o sa kanilang paglalakbay. Marami sila kasama mga maliliit na bata. Marami silang dalang kayamanan na po pwedeng ito po ay ma-hold up sila along the way. Ano nangyari, kapatid? Dininig ng Diyos yung fasting and prayer ni na Ezra at nakarating sila sa Jerusalem. Kapatid, ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Meron ka bang ginagawang paglalakbay? Naglalakbay ka bilang isang Kristiyano ngayon. Gusto mo ng pag-iingat ng Diyos sa iyong buhay. May sa opisina ninyo, mukhang dadaling ka sa Mindanao para sa inspection. O kaya naman ay meron kayong staycation na pupunta ka sa Thailand, pupunta ka sa Samoa, pupunta ka kapatid sa ibang lugar. Kailangan mo ng proteksyon ng Diyos. Sumama ka sa fasting and prayer natin at hingin mo sa Diyos ang pag-iingat niya sa iyong buhay. Sapagkat ganyan na nangyari nung panahon ni Ezra. At ang sumunod na kilalang tao sa Bible na gumawa ng fasting ay si Nehemiah. Sino si Nehemiah? Si Nehemiah po ay dating tagapaglingkod ng hari ng Persya, tagaabot ng tubig inumin ng hari ng Persya, kay Haring Darius naman ito. Ang sabi ng Nehemiah, 1:4, nang marinig ni Nehemiah ang balita sa mga taong galing sa Jerusalem, kung ano na ang lagay ng city ng Jerusalem nung time na yon, sabi, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-fasting. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Matapos niyang marinig ang kalagayan ng siyudad ng Jerusalem. Sinabi ko sa inyo, noong 586 before Christ,
ang siyudad ng Jerusalem ay sinunog at winasak. Lahat ng pader ay dinurog at winasak sa Jerusalem. At binalita sa kanila na talagang kalunos-lunos ang kalagayan ng Jerusalem at that time. At nang marinig niya na wasak pa rin ang mga pader ng Jerusalem, labis siyang nalungkot. Kaya nag-fasting siya. Ang layunin po ng fasting ni Nehemiah ay upang humingi ng awa sa Diyos at humingi ng kapatawaran dahil sa nagawa ng kanyang mga kapwa Israelita sa Diyos at sa nagawa ng kanyang pamilya sa Diyos. Kaya naranasan ang pagkawasak at pagkasira ng Jerusalem. So, ibig sabihin, ang fasting ay pwedeng ginagawa sa pamagitan ng paghihingi mo ng tawad sa mga nagagawa ng ating mga pinuno sa ating bansa. Kung paano ang city of Jerusalem ay winasak dahil sa kasalanan ng mga pinuno sa Israel. Ang bansa natin ay pwede ring mawasak dahil sa kasalanan ng mga namiminuno sa ating bansa. Ngunit hindi lang yun ang sinabi ni Nehemiah. Isinama na rin niya ang kasalanan niya at ng kanyang family at kamag-anak. Na nag-intercede siya on behalf of his nation. Nawa, ganun din tayo. Sa atin pong gagawing fasting and prayer, number 1 po sa talaan ng ating prayer item, ang pananalangin po sa atin pong bansang Pilipinas. Hindi po makukuha lang yan ng basta lang prayer, just an ordinary prayer. Kailangan nakikita ng Diyos, seryoso tayo. Dinudulog natin sa Diyos ang kalagayan ng ating bansa. Gusto nating umunlad ang ating bansa. Gusto natin maging mayaman ang ating bansa. Gusto natin magkaroon ng maraming trabaho na mabuksan para sa lahat ng mga Pilipino. Amen po ba? May mga major decision kayong gagawin sa buhay nyo. Kailangan mong sumama sa fasting and prayer. Kasi si Daniel, ginawa niya yun. Gusto niyang maunawaan, maintindihan kung ano ang mystery ng plano ng Diyos. Kung gusto mong malaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo, may nanliligaw sa iyo, halimbawa Chelsea, may nanliligaw sa iyo, halimbawa ay, sino pa bang dalaga rito? Si Tintin. Ito, dalaga pa ito eh, si Sesko, may nanliligaw sa inyo, at parang, at kay Pastora Jane, kung may mga humahabol sa iyo na nagpapakamatay upang wala mang ang iyong oo, bago kayo gumawa ng any major decision, you need to seek yung plano ng Diyos. Tularan niyo si Daniel, propeta yan ng Diyos. Pero, nag-fasting siya para maunawaan niya yung plano ng Diyos. Huwag kayong lalakad sa nararamdaman ng tibok ng inyong puso. Huwag kang maniwala dyan sa puso mong sumisigaw, I love you too. Huwag kang maniwala dyan. Ang sabi ng Bible, ang puso ay napakamandaraya. Dahil ang tunay na love is not what you feel. True love talks about commitment. It's not about feelings. It's the decision of your will. Will yun. Ano yun eh? Commitment yun. Pagpasok sa relationship ay commitment. Amen po ba? Kasi kung ang batayan ng pagpasok mo sa relationship, nagagandahan ka kay Chelsea, napupugian ka kay, anong pangalan nito si brother na ito? Kay Jonas, naseseksiyan ka kay Marian, at napupugian ka kay Jesus,
kay Brother Jesus. At nagagandahan ka kay Kyle. Hindi yan dapat ang maging basis ng iyong pagpasok sa relationship. Kailangan mag-fasting ka kung yan ang foundation mo. Kung physical attraction lang ang foundation mo, you need to go on fasting. Sumama ka sa amin sa fasting. Kasi kailangan hingin mo yung gusto ng Diyos. Baka hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Iba pala, hindi mo napupuna, dinadaan na pala sa harapan mo, hindi mo napapansin. Amen po ba? Nagkakunawaan tayo, kapatid. At ikasyam, si Jesus. Dako tayo kay Jesus. Si Jesus sa Bible, hindi. Baka lahat na po nagtingin sa'yo, akala ko pag-uusapan. Hindi, ano apelido mo, Brad? Oh, hindi si Jesus. Ayaranon, hindi siya, kundi si Jesus of Nazareth. Mateo 4, talatang 1 hanggang 2. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sa palagay nyo, anong dahilan kung bakit si Jesus ay nagplanong mag-fasting for 40 days and 40 nights? What is the probable reason why he decided to fast? Alam nyo, ang purpose ng fasting ni Jesus ay upang ihanda siya sa kanyang ministry. Una, ng pagpapanalo ng kaluluwa. Ikalawa, ng pagpapagaling sa mga may sakit. Ikatlo, ng pagpapalayas ng mga demonyo. Ikaapat ay ang paggawa ng mga alagad. Yun ang layunin kung bakit siya nag-fasting. Upang makahikayat ng mga tao o kaluluwang maliligtas sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang mabuting balita. Upang magpagaling sa mga may sakit at karamdaman. Upang magpalayas ng mga demonyo at demonyita sa isip at puso ng tao. Ikaapat, upang makagawa siya ng mga followers. At dito nakita ko na bago mahayag ang malaking gawain ng Diyos sa pagwawagi ng mga kaluluwa kay Kristo, sa pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo, mahalaga po ang spiritual na paghahanda na katulad ng fasting. Bakit meron tayong scheduled fasting nitong dadating na ito? Nararamdaman ko, marami sa atin dito gagamitin ng Diyos para magpanalo ng maraming tao kay Kristo. Gagamitin ka upang mag-manifest sa iyo ang grace of healing sa mga tao. Yung biyaya ng pagpapagaling. Gagamitin ka ng Diyos para magpalayas ng mga masasamang espiritu na sumasapi sa mga tao. At gagamitin ka ng Diyos upang gumawa ng mga alagad ng ating Panginoon. At fasting, nakita natin yan sa example ni Jesus. Amen? Kaya inahanda tayo sa isang malaking gawain. What do you think? May gagawin kaya ang Diyos sa iyo? Nakakaiba? Gagamitin ka ng Panginoon? Amen po ba? So kung alam mong gagamitin ka ng Diyos, sa lugar ninyo, marami bang may sakit doon? Marami nang namamatay? At problema mo yun? Sa pamilya nyo, ang dami na nagkakasakit at sunod-sunod ang pagkakamatay, kailangan mahadlangan yun. May fasting tayo. Pwedeng yun ang maging isa sa layunin ng Diyos kung bakit may fasting tayo, kasi inihanda ka ng Diyos sa isang malakihang gawain para sa iyo. Amen? Gaya ng paghahanda kay Kristo. At ang sumunod, si Ana sa Bible.
Sino mga senior citizen dito? Taas kami ng mga senior citizen. 60 years old and above. Ako lang ba? Ay, dalawa na kami. Sino pa? May senior ba dyan? Ay, tatlo. Tatlo na kami. Si Ate Vicky. Sino pa? Si Ate Ludi. At saka si Sister Luz. Rosana. Si Sister Rosana. Kasi bakit ko nabanggit ang senior? Itong si Ana, isang propetisa, tumira na siya sa templo. At lagi niyang ginagawa doon ay ang prayer and fasting. Lagi siyang hindi kumakain sa buong araw, araw at gabi. Hindi kumakain ng anumang food. Nananalangin parati. Siya'y isang biyuda at anong edad niya? 84 years old. Senior citizen. Kaya pag sinabing may fasting, exempted na ako, senior citizen ako. Ito, senior citizen, nagpa-fasting araw at gabi. Amen? Basahin natin. Luke 2:36-37. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. At ngayon, 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno. Alam niyo po, nabigla ako nang basahin ko. Dati ko nang binabasa yan, pero nung binasa ko, uli, grabe yung impact sa akin. Kulang pala ang pagsamba natin sa Diyos kung walang fasting. Kasi dito dinidefine what is real worship. Anong sabi dito? Araw-gabi, sumasamba sa Diyos. Sa pamagitan, sa paano paraan siya sumasamba sa Diyos? Yung pag-aayuno, fasting yan, ibig sabihin. Kulang ang worship mo kung hindi ka nagpa-fasting. Hindi sapat pala sa Diyos yan. Kailangan maging part ng buhay mo ang pagpa-fasting. Ang pagsamba, kapatid, dapat hinahaluan natin ng pagpa-fasting. Nakuha nyo? Anong layunin ni Hana? Bakit siya nag-fasting? Hindi po natin mababasa na tahasang sinabi ng Biblia ang eksaktong dahilan. Ngunit mula po sa konteksto na makikita natin, ang kanyang layunin, kaya siya nagpa-fasting ay para sumamba sa Diyos. So yung gagawin nating fasting and prayer, 3 days, ang layunin mo, Lord, I want to worship you. Gusto kitang sambahin, Panginoon. 3 araw na pagsamba, na wala kang kinakain. Kung gusto mong full fasting, palagay ko baka hindi na ka namin makikilala. Ibang na. Kasi bakit? Umangat ang spiritual life mo. Nagbago ang spiritual life mo. At sumunod naman ay kaululihan si Pablo. Yan, matatapos na po tayo kay Pablo. Mga Gawa 9, talatang 9. Basahin natin. 1, 2, 3. Lahat po tayo, sabay-sabay po tayo. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Ang background niyan, pupunta siya sa Damascus City para hulihin ang mga sumusunod kay Jesus Christ, mga sumasamba kay Jesus Christ. Meron siyang authority mula sa mga chief priest, mula pa sa Jerusalem. Pero while he was traveling on the road to Damascus, biglang may maliwanag na matindi pa ang sikat ng araw, tumama sa kanyang muka. Nalaglag siya sa kabayo at napasubsob. At may tinig siyang narinig. Ang sabi sa kanya, Saulo, Saulo. Yung kasi kanyang Hebrew name eh. Ang Latin name niya ay Paul o Paulo, Pablo.
Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka baga, Panginoon? Sabi niya. Sino ka? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Nagkaroon ng divine encounter sa kanya. Na-meet niya si Jesus Christ while he was traveling on the road to Damascus City. And after niyan, hindi na siya makakita. Nabulag siya ng liwanag. Kakapa-kapa siya. Pinasok siya sa Damascus City. Nilagay siya sa isang kwarto at doon ay nanalangin siya sa Diyos na hindi siya kumakain ng 3 araw at 3 gabi. Ano ang nangyari dyan, kapatid? Mababasa po natin sa Aklat ng Gawa 9:17 hanggang 19. After 3 days, sabihin mo sa katibo, after 3 days, dumating si Ananias at hinahanap si Pablo. At mamaya-maya, pinatungan siya ng kamay ni Ananias. Sabi, ako ay sinugo ni Jesus na nagpakita sa iyo sa daan patungo sa Damascus. Nang ipatong ni Ananias ang kanyang kamay sa ulo ni Pablo, napuspos ng Holy Spirit si Pablo. Yung 3 days fasting ang naghanda kay Pablo para matanggap niya ang kapunuan ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Maniwala ka kung sasama ka at magiging matapat ka sa 3 days fasting mo. Pagkatapos ng 3 days, meron tayong fire night, matatanggap mo ang pagbaba ng Holy Spirit sa iyo at ikaw ay mapapalakas. Amen? Ano ang lessons na natutunan dito? Ang fasting ay paghahanda para sa isang bagong yugto ng iyong buhay na haharapin mo bilang Kristiyano. Ang pagpapasting na gagawin mo ay paghahanda sa bagong yugto. Bakit? Inihanda si Pablo. Pagkatapos, kapatid, ng kanyang 3 days fasting, anong unang nangyari? Mababasa niyo yan sa Aklat ng mga Gawa 9, talatang 20 hanggang 21. Nagamit agad siya na ipatotoo niya si Jesus Christ bilang Kristo. At maraming tao ang bumilib sa Kanya at mas lalong maging makapangyarihan ang Kanyang pangangaral. Ang daming nakakilala kay Jesus. After 3 days na fasting na gagawin natin, marami kang dadalhing kaluluwa kay Kristo. At ang ikalawa, kapatid, na paghahandang ginawa sa Kanya sa fasting, nagkaroon ng pagbabanta sa kanyang buhay. Gawa 9:23 hanggang 25. Ano yung pagbabantang yun? Sabi, aabangan ka namin sa gate ng Damascus. Araw at gabi ay babantayan namin ang gate para ikaw ay madakip at patayin. Yun ang sinabi kay Pablo. Bagong mananampalataya. Nakaranas agad siya ng persecution. Kung ikaw yun, sasabihin sa iyo ng mga tao na nakakilala sa iyo, huwag kang lalabas ng bahay. Pag lumabas ka, pupugutan ka namin ng ulo. May babaril sa iyo. May sasaksak sa iyo. May kikidnap sa iyo. Lalabas ka ba ng bahay? Siyempre hindi. Magtatago. Baka mamaya hindi ka na nga maging born again eh. Ayoko na maging born again. Ang hirap pala niyan. Pero si Pablo, hindi, kapatid. No? Ano ang sabi ng Bible? Hindi siya nag-backslide dahil inuusig siya. Na-overcome niya yun. Dahil bakit? Pinatatag siya ng 3 days fasting na ginawa niya. 24/7, araw at gabi, may nagbabalak sa kanyang siya ay patayin. Ikaw yun. May death threat ka. Di ba? Hindi ka makakatulog nun. Pero dito, anong ginawa ka sa kanya? Para mailabas siya doon sa syudad, siya, kapatid, ay sa pader dumaan. Inilagay siya sa isang malaking salakot. Ano yung salakot? Di ba? Yung parang malaking bag. Doon siya ipinasok, tapos inilagay sa kabilang pader para nakalabas siya. Hindi siya pwedeng dumaan doon sa gate. Ang dami nag-aabang. Siguro may mga dalang itak, may mga dalang sumpak, o anumang dala nila para patayin. Itinakas siya. Ikaw ang dumaan sa ganoong problema.
Napagtagumpayan ni Pablo yun. Bago pa lang siyang born again. Ang tibay niya sa pag-uusig. Bakit? Because of the 3 days fasting. Sabi sa katabi mo, because of the 3 days fasting, nagpatatag sa kanya yun. At kauli-ulian, ito pong pinakamatindi. Yung Acts 9, verse 26. Nung makalabas siya ng Damascus City, pumunta siya ng Jerusalem. Nandun po yung sentro ng gawain. Yun ang main church during that time. Nag-join siya sa mga kapatiran. Ang problema, hindi siya welcome. Born again na siya, parang ganito, umattend dito sa gawain natin, walang gustong tumabi sa kanya. Walang gustong kumamay, walang gustong kumausap. Born again lang niya, maranasan mo yun, magpapatuloy ka ba? Kay Lord? Hindi na, matutisod ka, di ba? Ano ba namang mga kapatiran ito sa Panginoon na ito? Sabi, mga Christian sila. Ngayon, wala man lang gustong lumapit sa kanya kasi nakikilala siya na dati siya ay marami ng pinapapatay na mga born again. Kinakaladkad niya. Ngayon, nakakilala siya kay Lord, may doubt sa kanya yung mga kapatiran sa Panginoon. Ikaw, maranasan pumasok ka dito, hindi mo lang pumapansin sa'yo. Anong gagawin? Magpapatuloy ka pa ba? Hindi na. Baka bumalik ka na sa dati mong pananampalataya. Ayoko na sa mga born again, puro plastic lahat yan. Diba? Love. Ito, sumama ako sa kanila, niwala man na nag-entertain sa akin. Basahin niyo yan, Acts chapter 9, verse 26. Hindi siya winelcome ng church. Ikaw kaya makadama nun, di ka ba ma-offend? Tayo nga makarinig na tayo ng konting salita di ba? Katulad nung dati nung araw, meron tayong umaten dito, pamilya sila, 3 nanay at saka 3 anak na malalaki. Pamilya sila talaga ng mga malulusog malayo pa lang sinabi ng isang brother natin. Sumigaw ba naman dito sa loob? Nandyan na yung mga pamilyang matataba. Kami nakarinig dito, malayo pa lang narinig ka pala nung nanay, kinuusap ako pag nung dumating. Sabi niya, sobra naman sa church natin ito, mapang husga. Hindi na po kami dadalo kahit kailan dyan sa church. Ayaw na namin ma-born again. Wala, umalis na sa church natin. Na-hurt sila dun. Ito pa kaya kapatid na hindi ka welcome mismo? Di ba pwedeng mag-backslide si Pablo, pero ba't hindi niya ginawa? Yan, ang malaking katanungan. Bakit hindi niya ginawa? Gusto mo bang ma-identified bilang born-again Christian? Pero hindi na-offend si Pablo. Pinatibay siya, pinakapal ng Diyos ang kanyang damdamin at ang kanyang muka. Hindi siya naging matitisuring Kristiyano na pwedeng katulad ng katabi mo na matitisurin. Bakit? Pinatatag siya ng 3 days fasting. Kaya nagpatuloy. At ang nakakita sa kanya ay si Barnabas. Walang pumapansin, nakita siya ni Barnabas. Ay, si Brother Paul, ang new convert. Nilapit agad, Paul, halika. Dadaling kita, pakikilala kita sa 12 apostles, sa mga leaders natin, sa mga pastor natin sa church. Isa man lang nag-entertain. Buti nandun si Barnabas. Siya yung naglapit kila Pedro, pinakilala, kila Juan. Mind you. Pero in spite of that, wala tayong nabasa sa Bible na sulat niya, nung bago akong Kristiyano, wala malang pumansin sa akin, sama ng loob ko. Hindi na sinabi yun. Bakit? Matibay ang damdamin niya. Alam niyo kung ano nagpapatibay sa atin? Hindi tayo nagiging maramdamin. Hindi tayo kunting bagay lang napatingin lang sa'yo, akala mo agad may crush sa'yo. Napahawak lang na matagal sa kamay mo, akala mo, hindi ka na makatulog, siguro, may cross sa akin to. O kaya, nakasalita ng konti, dinamdam mo, akala mo, pinatatamaan ka. O nautusan ka lang, Brad, pwede bang pakiusog mo lang yan? Sobo naman to, akala mo na, sino ito? Tisod ka kaagad, kasi hindi ka nagpapasting. Hindi ka napapatatag at napapatibay. Kaya ganyan ang karakter mo. Masyado kang mahinang Kristiyano. Isang pitik lang, bunibigay ka na. Nakarinig ka sa preaching na nasasaktan ka,
Pagkatapos nun, di na ako babalik. Sabi, pinatamaan ako ng pastor. Walang ganyan pag nagpapasting ang isang mananampalataya. Ang hinahanap niya, gusto niya yung tinatabas siya. Gusto niya yung talagang hinihiwa ang himaymay ng kanyang laman habang nakikinig siya ng preaching. Amen po ba? Yun ang gusto niya kasi bakit? Pinatitibay siya ng 3 days fasting. Gusto niya maging matatag at matibay? Kalimutin mo ang katabi mo, mag-join tayo sa 3 days fasting na gagawin. Kailan yan? Pascal nga po natin yon para sama ko na itong promotion na to. Ayan, June 15, 16, and 17. Monday through Wednesday. June 22, 23, and 24. I-screenshot nyo na po yan. June 29, 30, and July 1. Sa lahat po ng mga maramdamin dito at mga matitisuring, kalabitin mo katabi mo, ikaw ba'y matitisuring ka ba? Maramdamin ka ba? Lagi kang nagdaramdam sa mga pastor pag nangangakikinig ka ng preaching, nasusugatan ka, ayaw mo nung marinig si Pastor Ferdy, kasi grabe karapal pag nag-preach. Pag nag-altar call, ang tindi. Kulang ka sa fasting. Amen po ba? Kaya, ang dali masaktan ng damdamin mo. Pero kung fasted life ka, sige, come on. Di ba? At anong option? Full fasting. Hindi ka kakain ng 3 araw. Pero, kung hindi mo kaya, partial. Pwede kang mag-skip ng isa, dalawa o dalawang meal. Pwede mong skipan yun. Ngayon, kung gusto mo naman kumain ng 3 days dahil nagbe-medication ka eh. Pero ito po, kung ikaw pipiliin ko po 3 days meal. Parang hindi nag-fasting nga, hindi po fasting din yan. Ito po ang pagpipilian nyo sa pagkain pag pinili nyo yung second option. Ano yon? Una, 1 piece or 1 slice of bread plus water. Walang coffee at walang milk. Pwede namang 1 piece fruit plus water. Ikatlo, pwedeng 1 egg plus water. O kaya 1 cup of vegetables without meat and rice. Walang kakain ng kanin plus water. Sa 4 na yan na pamimilian nyo, pwede pong magkaiba-iba yan. Ang gusto mo sa agahan ay sa breakfast, 1 slice of bread lang. Pagdating sa tanghalian, ang gusto mo ay egg lang, 1 piraso. Nakatikim ka. Pagdating sa gabi, 1 cup of vegetables. Nakuha nyo? Light meal fasting din po yan. Huwag kang mag-alala, hindi mo ikamamatay yan. Makakatulong sa iyo yan. Gusto ko nga i-continue pa yan eh. Kaya lang ahaba eh. Patungkol sa physical benefits ng fasting. Kasi pag tayo nagpa-fasting, nagpapahinga ang ating digestive system. Walang pumapasok na pagkain dyan sa tiyan mo. Nagre-rest yan, nagpapahinga, nag-i-staycation yan, bakasyon nila. Parang ikaw, bakasyon mo sa school, ganon. At dahil doon, yung mga cells mo ngayon, nakakaroon sila kapatid ng pagre-repair ng mga cells sa katawan natin. Kaya, yung mga nagpa-fasting, pagtapos nun, makikita ninyo, kumikinis ang muka, nawawala ang wrinkles. Nagmumukhang bata ang nagpa-fasting. Kasi, para bang nagkakaroon ng renewal yung cells nila. Walang pumapasok na pagkain. Tingnan mo katabi mo, mukhang matanda. Bata pa yan, pero parang may edad na. Di ba? Kasi hindi nagpa-fasting eh. Puro feasting. Nakuha niyo, kapatid? Nanawa niyo po ba ako? Nagpapahinga ang ating digestive system. Isa lang yun. Ang dami pa po, 4 yung physical benefits eh. Pero saka ako na ikikwento sa inyo.
sa pagdating ng tamang panahon. May tamang panahon pa, ano ha? Okay? Sino sasama? Sa Sunday, i-distribute namin po yung mga prayer items. May prayer items po yan, marami yan, para po hindi kayo mablangko. Anong gagawin ko? Hindi ako kumakain ngayon, gutom na gutom ako, matutulog na lang ako, magpa-plancha ako, maglalaba ako. Hindi, may prayer kang gagawin. Pakita natin ang mga prayer ito. Bago yon, una, magkaroon tayong spiritual activities na nakahanda. After, sa bawat isang week, natapos tayo ng 3 days fasting, ika-4 natin ay mayroon tayong fire night. Pwede nang kumain doon. Pero sa gabi, mag-gather tayo rito. Ang tawag ay fire night. Bakit? Sapagkat after 3 days, mag-fasting si Paul, bumuhos ang Holy Spirit sa kanya. After 3 days ng fasting. So, kaya after 3 days mo ng fasting, attend ka dito, hingin mo sa Diyos na buhusan ka ng Holy Spirit. Kailan gagawin? June 18, June 25, at July 2. Yan po. Mga Thursday po yan. At ang monthly discipleship mentoring supposed to be dapat gagawin sa June 18 ay to give ways para sa fire night. Gagawin na po itong next Thursday na ito, June 11. Kaya Ate Vicky, gagawin natin ang ating Bible study sa Barangay 569, Zone 56, District 4. Sa Wednesday tayo. Merkules na lang tayo ha, sa Barangay Hall. Imomove ko yung Bible study ko sa mga seniors doon sa barangay na yun. Kasi merong June 11 Thursday, discipleship. Kailangan atinan niyo po yun kasi pag-uusapan natin about Radiance Discipleship System. Ano ang discipleship system natin sa church? By step po yan na kailangan niyong malaman. Okay, tapos, ito na. Ikalawa, during this fasting season, magpipray po tayo. Ito mga example, mga prayer items po natin. Pray for the nation, including nationwide revival and to change the landscape of the nation. Naku, iyak natin ang bansa natin. Ikalawa, pray for the body of Christ. Mga churches po yan sa buong Pilipinas na magkaisa at magkaroon ng revival. Ikatlo, pray for your personal revival. Ikaapat, pray for our church leaders, workers, members of Radiance to become on fire with God and to experience spiritual growth and maturity. Number 5, pray for our irregular attendees in our church Sunday worship gathering to become committed. Ika-6, pray for all VIPs, mga baguhan po yan, to return to our church gathering for the spiritual growth and maturity. Number 8, pray for the numerical and spiritual growth of our prayer meeting, Sunday AM and PM worship services, and pray for the salvation of lost souls of our loved ones, including the unsaved families of our brethren and the rest of unsaved people in the Philippines. And then we will also pray for the launching of School of Discipleship in our church, replacing School of Leaders. Mag-ano tayo ng SOD. Yun paliliwanag ko po yan sa itong June 11 na discipleship mentoring natin. Magkakaroon tayo ng School of Discipleship. Paano yun? I-background po natin kung ano po ang sistema po natin dyan. Next natin is pray for our monthly discipleship mentoring to be successful, to lure our members to discipleship program of our church, and then pray for our Radiant Bible School. Meron tayong Bible School dito sa church. Alam niyo po ba yun? To produce able and equipped missionary pastors to plant churches. And pray for our new big worship service place. And then pray for all our satellite churches. 35 po ang simbahan natin sa buong Pilipinas. Ipanalangin natin ang mga pastor natin, mga leaders natin, workers and members na maka-experience sila ng revival. At last but not the least na ipag-pray mo, yung iyong pangangailangan. Yun ang huhuli mo, yung sarili mo. Pray for your need, personal problem, struggles, tsaka mga prayer request mo. Yun yung huli mo, yung huling pa. Para hindi makita ng Diyos na selfish naman tayo, inuna mo agad sarili mo. Hinuli mo ang sarili mo. Okay? Nakita ni Lord, hindi siya selfish.
Mahilig lang mag-selfie, pero hindi siya selfish. Sino mahilig mag-selfie? Pero hindi ka selfish, di ba? Yun. So, yan po, yung mga listahan po na yan, kalabitin mo katabi mo, sabi mo, kapatid, dinideclare ko, makakatabi kita uli next Sunday para makatanggap ng listahan ng prayer items na yan. Okay? Kasi kailan magsisimula? June 15, 16 and 17, June 22, 23 and 24. Kaya hindi tatamaan ang overnight prayer. Kasi pag tinamaan yan, baka hindi umati ng overnight yung iba, gutom. Di ba? Gutom eh, overnight pa. Di ba? At least, hindi natin matatamaan yung overnight prayer. Okay na, kapatid? Sabi sa katabi mo, kapatid, ngumiti ka na. Salamat sa Diyos. Awitin natin.